Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. So, eto, kapag isinave natin sa ating tawag dito sa ating website, pwede nating panoorin or makita ulit or ma-review yung ating presentation. Kung na nag-enjoy, sabi ni Pastor Marlon, yung old daw, wow. Pag yung modern, wow. Pero kahit sa pronunciation, Vav pa rin siya. Pero wow yung pagkakasulat sa script pag sa English. Ako, pwede kong kapalain yun. Yun. So, ay magsusulat na tayo. Aleph. At ito yung ating top, ito yung mid, and then yung bottom. Okay? So, ito yung overhead at saka yung below bottom sa ilalim. May mga kasi, yung mga letter na tinatawag na closed closed letter saka open letter, mamaya tuturo natin yun. May 5 kasi na closed letter na tinutukoy. Mamaya tatalakayin natin. So, anong letter ulit ito? A. Pa. A. English Aleph. yun. Hebrew po tayo. Aleph. Aleph. Aleph, oo. Sorry, Aleph. Aleph. Yan. Paano isulat ngayon yung Aleph? So, hindi po ba yung pentel pen ang ginamit? Yung broad na pentel pen. Opo. Opo. Pero meron kasing ngayon, kahit hindi na broad ang gagamitin natin, sa modern script or print ng yung tinatawag na print, ganito na lang din ang pagkakasulat niya. Meron na siyang print na tinatawag o kaya kahit ganyan lang. So, either meron siyang ganyan and then paa, or kahit simpleng kahit simpleng lang po. Ganito. Yan. So, either sa kanila ay tama. Okay. So, ito kasi mga old or classic, itong may mga guhit pa na pag ganon. Ngayon, pwede kayong magsulat. Meron naman tayong scribe dito na mga tag dito yung tracing papers. So, ang gagamitin natin sa tracing papers yung pag ganito. Yung ganyan po. So, ito ang pagsulat ng
Aleph. Ang kabaliktaran po ng Aleph, Arite. Pag hindi Aleph, Arite. Joke yun, ano? Corny. So, Aleph. Silent word yan. Next. Hirap pa na magsulat, no? Pag nagsulat pala, erase lang. Paano ba i-erase ng sabay-sabay lahat? Ito, clear. Ay. Next. Bet. Yan to po magsulat. Ba't ayaw? Yan. And then, may sobra sa likod. Bet. Pag bet, may tuldok. Pag bet, ganyan lang po. Yan. Okay? Mas mahaba po siya, no? Yung nun, maliit. Pero itong bet o bet ay mas mahaba. So, hindi pwedeng ganito. Kasi mawawala yung buntot. Ang pagsusulat po ay mula sa taas and then baliktad na L. Parang baliktad na L. Then, guhit pa ba? Okay. So, bet kapag may dagesh o tuldok. Bet kapag wala. So, sometimes, they're writing this na hindi na magkakapantay. Mas maliit na yung taas. And then, basta ganyan. Yan. Matik yan. Vet na yan. Pagka ganito ang nakita nyo. Kahit maiksi yung taas niya. Ganyan. Oops. What happened? Yan. Yan. So, yan yung mga different writings ng vet natin. So, vet. Next. Try nyo mag-open din, sabayan nyo ako. Try nyo i-open yung ano nyo po, notes. Okay, dito tayo sa Aleph. Okay. Pwede po kayong mag-drawing. Sabayan nyo lang ako. Meron po dyan na itsurang sa more. And then, parang meron dyang pen. Try nyo nga, pen. May mga pen tools dyan. Pwede po kayo Oh, yun. Si Pastor Marlon. Sino pa po magsusulat na talent? Saan po makikita, Dok? Sa may try nyo po sa tools or sa more. Actually, kapag meron po dyan hugis pen, paano ba? Tignan nyo po sa GC. Meron po akong naka-disable ba yung pen? Ang alam ko hindi eh. Dito kasunod, Dok. Hindi ko makita yung ganyan, Dok eh. Ayan po. Nasa dali. Ayan may pen. Sa may syllabus po, Dok? Ay, hindi. Diyan mismo sa screen nyo po. Mayroong pen. Ayan may pen. May hugis pen. May hugis lapis.
click nyo po yung hugis lapis, pwede na kayong mag-drawing dito sa ano. Ayan, nag-drawing na ako. Sa cellphone yan. Ito po sa aking ano po. Sa aking monitor yung ano. So, sundan nyo. 1. Yung 2 pababa. Close natin dito. 2. Sumobra. Pangit sa akin. Sa akin nga, nagkakamali. Mas madali talaga kapag sa ano. 3. Pwedeng pakurba. Pwedeng hindi straight. Pwedeng pakurba. Pwede rin may paa. So, pwede rin po yung ganito. Yan. Kapag broad pen ang gamit natin, ganyan, igagano. And then, ganito. Kapag broad ito broad pen ang gamit. Ganito kasi pag na-try natin dito, may broad pen ata dito eh. Broad pen. Ay, wala. Sayang. Branch pen. Broad pen sana. Okay na? Nakapag-practice na tayo, no? Very good. Gaganda po ng drawing po ninyo. So, next tayo. Yung kanina. Wait. Erase natin lahat. Drawing na. Okay. So, number 1 natin yung bubong. Unahin natin yung bubong. Yan. Pwedeng pakurba po na ganyan. Pakurba. Kasi kurba siya. Pwedeng hindi kurba. So, basta ang mahalaga sa baba ay sa ganyan. Yung sa iba, modern script din kasi yung ganito yung wala ng kurba-kurba. Basta ganyan. So, bet na tawag nila dyan. So, pwede rin may kurba. Pag cursive ang gamit natin or ang tawag dito broad pen, yun na po ang pagkakadrawing. Meron pa nga modern, ganito eh. Ganito ang drawing nila, ganyan. Yan po ang modern bet ngayon eh. Sa mga kindergarten, ganito. Bet, sabi nila. Parang ulo ng manok. Pero hindi yan ang gamit natin ngayon. So, Biblical Hebrew po tayo. Kaya, either yung rough yung bubong or soft. So, pag may tuldok, bet. Kapag wala tuldok, vet. Sige, drawing. Next tayo. Very good. Next tayo sa Gmail. Gmail. Ako po muna. Huwag niyo po akong uunahan. Excited kayo. Dali. Ako muna. Okay, tignan nyo. Sundan nyo po. Pwede nyo sundan ito. Sa Gmail, pwede pong ganyan lang and then paa. So, pwedeng pakurba, paa. Ito po yung sa broad type. Isang ganyan and then ito. Ganyan. Okay. So, ito yung traditional. Sa modern po, ganyan. Kinorba na lang. Yan.
tuldok tong Gmail. G. Kapag, halimbawa, Joel, Gmail po ang gamit, tapos may, ganyan, may Shiba. Hoy! Ang haba naman ng Gmail na to. Kaninong Gmail yan? Ulit. So, traditionally, yan. So, pag matigas na G, yan, may tuldok. Okay, next slide. So, pag walang tuldok, email, tsaka Gmail. Ito naman, Gmail. Ito yung letter J. Ito yung GH. Ito naman yung letter G. Okay? Email. Gmail. O kaya, drawing naman po kayo. Sige, kaya niyan. Itawid niyo po. Parang bakterya naman ata po yung dinodrawing ni Pastor Amado. Diretso nyo lang. Pwede nyo sakupin yung screen ng cellphone nyo. Lakihan nyo lang. Kasi pag talaga, itong screen lang ng cellphone medyo maliit. Pero pag laptop ang gamit nyo, makikita nyo dito sa screen ko kung paano lakihan. Ay, hindi pala, no? Hindi pala kita. Pwede nyo lakihan po yung pen. I-click nyo lang yung pen and then yung draw. Lakihan nyo yung shape. So, screenshot ko po. Pakita ko sa inyo. Punta po kayo sa inyong sa ating messenger po. Try nyo po pumunta. Para tumaba yung pen nyo. Yan. So, i-click nyo yung pen and then sa draw, yung pinakadulo sa right and then yung line width, pinakadulo. Ayan, no, tumaba na yung okay, Pastor Joel, tumaba na rin. Try nyo just, Pastor Joel, J. Lagyan nyo po ng ganun. Magiging J. Yan. Ay, wala pa. Wag natin idikit. Ilayo natin. Or, ulitin ko po, pwede po yung pag-anto, yung pakurba. And ganyan. Pwede rin yun. Matik yun. Alam na po nila. Yan, si Pastor Jaime, tama din po. Next tayo. Wala mo na magdodrawing. O muna. So, dalet. Dalet tayo, dalet. Madali lang si dalet. 1, 2 strokes. 1, 2. 1, 2. So, may overhang siya. Parang bubong na may overhang. Pero straight, So, hindi po siya pag ganyan. Mag-iiba na to pag ganyan. Zayin na natura niya. So, ito ay dalit. So, brush stroke. Itong brush stroke na to. Yun yan. Dalit. Pag brush stroke to ganyan. So, wala naman tayong brush. Yan na lang muna activity natin. Dalit. Diba? Sige po, kayo naman. Huwag po kayo mahiya mag-drawing. Ay, wag pong letter 7. Ay, number 7 yan.
Ito, naging noon. So, yan, tama yan, Pastor Rami. Ito, naging noon. Ito, 7 na naman. Medyo mali po itong 7 na to. Dapat po ay may sobra. So, first stroke and then second stroke. Okay. Pababa lang po, hindi po siya diagonal. Ano? Kung medyo humiga ng konti, okay lang. Pero dapat straight po yan. So, next tayo. Dahil 22 po ito. 10 minutes na lang. Base natin. So, dito tayo sa K. Sa Hey natin, alam naman na natin to. So, mauna ulit yung bubong. Yan, ganyan po. Tama po yan. Sorry. Yan, dapat pointed siya, no? Ganyan. And then, meron siyang nakahiwalay na letter or vertical line na paa. Pero, separated siya. So, connected. Mas maganda, connected line siya. First stroke, connected. Yan. And then, second stroke. Ganyan. Okay. First stroke. Oh, sorry. So, try natin lagay dito sa line. First stroke. Then, second stroke. Yan. First stroke. First stroke. Second stroke. First stroke. Second stroke. Ang laki ng isa. So, ayan. First stroke. Sa mga ano po, pag broad bed, pag ganyan. Mali po yung 7-7 na yan. Pero tama kapag nilagyan ng ganito. Lagyan lang natin ng ganyan. So, lagyan natin ng ganyan. So, next. O, stop muna ulit. Stop muna ulit. Next tayo. Okay. Dito tayo sa verb. So, sa verb, yung modern verb, guhit na lang. Pero, dahil biblical tayo, so merong maliit sa taas and then diretso pa baba. Okay. Verb. Yan. Verb. Verb. Huwag niyo pong puputulin, ano? Huwag pong ganyan, no? Kasi ibang letter po ito. So, kayo naman po. Try niyo po. Verb. Pwedeng ganyan. Pwede rin pong ganito. Ito yung sa modern verb. Sorry. Basta maliit. Pwede po yan. Or, pwede rin po guhit na. Sa mga modern po ngayon, guhit na lang yung verb nila. Ganyan. Modern verb. Next. Ano po yung mag-drawing? Next tayo. Dito tayo kay email. Zion pala. Zion. Sorry. 1. And then gitna nung dinrawing natin na pahalang 2. Parang letter T na padaos-dos. 1, 2. Okay? Pwedeng malaki. 1, 2. Pwedeng maliit. 1, 2. Pero mostly ito ang madalas gamitin.
So, kung magkamali man, lumaki na ganito, okay lang. Kasi mga elementary drawing. So, that is Zayin. Maganda, nagdo-drawing kayo, sasabihin nyo yung letter name niya, Zayin. Para habang nagdo-drawing kayo, nagre-register sa bibig at saka sa tenga habang nakikita ng mata. 4 senses ang gumagamit kapag nagre-recite tayo ng dinodrawing natin. Zayin. 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 So, meron tayong tracing paper na ibibigay po sa inyo. Anong time practice. Next! Tayo. Yan. Het. Het. So, sa het, tulad ng ano rin, dalet, ay parang hay, pero wala ng patlang. So, ganito po siya. And then, merong overhang, no? Pwedeng walang overhang. Ganyan. So, 1, then 2. So, first stroke, then second stroke. So, parang ganito po siya ang first stroke. Number 1, then second stroke, and then number 2. 1, 2. Kung nagmamadali kayo, pwede ganyan na lang. Ayan. Ay, sorry. Pwede din naman, ganito na lang. Kung nagmamadali. Pwede na naman po yan. Kung ano yung mas ano sa inyo. Komportable. Pero ang formal talaga pag ganito. Connect dito. Okay? Next tayo, after ng het, ay tet naman, tet. So, sa tet natin, ito yung kapag itong broad muna, no? Ganyan. Pag broad. Pero kapag ano po, sa modern na tayo magdo-drawing, kahit pag ganyan na lang. Oh, ay sorry. Ba't bumibilog siya? Kailangan pa lang. Yan. Parang G. Ano ba to? Parang letter G. Ang hirap dito. So, meron pang ibang expression ng state. So, ganito po. Magiging naman, nagiging shapes naman yun sa akin. Bakit kaya ayaw smart pen kasi yun. So, ito. Yan. Pwedeng ganito. Pwedeng parang letter U po. And then, so ito yung tape. Parang teeth. Pero lagyan nyo lang ng ganito po. So sa iba, ganito po sila mag-drawing.
Sobra naman to. Sorry. Diba, parang letter U ang ginagawa nila. Parang ganyan. Pero matik po yan eh. Kapag ganyan po nakita nyo, yan. State na po yan. Okay. So, meron tayong susundan na tracing paper ulit. Pwede nyo pong sundan doon. Next. Yun, isa sa pinakamadali. So, yun. Drawing tayo ng yun. So, kung ito po yung line, ito yung middle. So, sa upper lang po tayo magdodrawing. Ano? Try nyo dito mag-drawing sa ating line. Yan. Yan. Very good. So, yun. Next. Na tayo sa cup. Yung cuff natin, para lang tayo nagdodrawing ng letter C na pabaliktad. C lang po yan. Kaya kahit silang magawa po natin, pero mas mahaba po yung kanyang up and down line. Ito ay cuff. Then pag nilagyan natin ng tuldok, cuff. Ito na yung katumbas ng letter A. Half kapag wala. Half. Half pag naitulog. Half. So, next tayo. Madali na itong si Ka. Doon tayo kay Lamed. Ito si Lamed, para lang tayong drawing ng kidlat. Kung ito yung top and bottom, lalampas po tayo dito. So, ganyan. Then, sa iba, dito sa gitna, inilalagay yung guhit. Itong guhit na ito. So, parang ganito po ang labas niya. Okay. So, mas madali talaga pag yun. Oras na nakita niyan. Lampas dapat po sa taas. So, lalampas tayo dito. Basta lumampas po yan. Mag-drawing lang kayo ng kidlat. Lamig na po yan. Kahit malambot na ganun, okay lang. Matik lamig po yan. Basta lampas. Tandaan niya, lampas. Okay. Sige, drawing lang. Next tayo kay Mim. So, paano si Mim? Ang una po natin ay ayun. One, two, three. One, three. Sa iba, ang ginagawa lang po, gumagawa ng bundok and then ganyan. So, ito yung shortcut niya. Ito kasi yung traditional. 1, 2, 3. Pero mas madali kasi ito. Gagawa ka ng mountain, then lagyan mo ng puno na matutumban niya. So, ulitin ko. Yan. Tama.
Ay, summit po. Name. 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 So, nakadrawing na si Pastor Manalo ng ano, ulo ng kambing. Next! Next po tayo. Noon. So, mag-noon tayo ngayon. So, noon, madali lang. Parang stapler. Dodrawing lang tayo ng stapler. Na tayo. Yan. Pwedeng pa-round sa taas and then gano'n. Basta maliit lang. Pwede rin pong ganyan. So, maraming ways na mag-drawing ng noon. Parang maliit siya na cup. Pwedeng mas maliit sa taas, then mahaba ng konti sa baba. Yun lang. Noon. Okay? So, kahit walang stop, kahit hindi ka na mag-ganyan, so, mahirap kasi pag mag-i-stop ka pa, magmumukhang fake. O fake. Next tayo. Ito tayo kay Summer. So, para lang tayong gumagawa ng sigma, pero pabaliktad. Okay. So, mas madali ka pa yan. Okay? Yung iba, ang ginagawa nila, ganito. Yung stroke ng iba. 1, 2. 1, 2. Pero mas maganda kasi yung ganyan, mas mabilis. Summit pa rin to kapag nakita po kayo ng pagganyan. Basta close, summit po. Okay? So it's either makita kayo ng ganyan o kaya ganito summit. Pero pag biblical Hebrew, ganito talaga yung tsura niya. But how we write summit, pwedeng ganito, pwedeng ganito. So understood na po yan. Tayo. Ayin. Kasi ayin, mauna po ito. Then, tsaka tayo gagawin. Parang baliktad na Y. Pinaka-madali para mas maintindihan natin, mula dito hanggang ganyan. So, vertical up to the down. Vertical. Ayan, tawag dito, diagonal. And then, i-cross over natin siyang ganyan. Yan. Sine din po yan. Or dito pa lang, pwede nang i-ganon. Pero ito po, kadalasan, ginagamit nila sine para hindi sila mahirapan. Parang Y. Mabilisan na drawing din. Mabilisan ang sulat. Kaya drawing lang. Yun na lang. Tayo.
Dali lang po. Ayin, ayin. Sayin ko din. Sayin ba sabi ko kanina? So dito tayo kay Faye o Pay. Pag may tuldok, Pay. Kapag walang tuldok, Pay. So Pay, Faye tayo. So paano si Pay? Pwede pong single stroke na lang yan. Pwede pong nag-iba yung kulay. Dali natin. Pwede pong paganto na lang. Noon, ganyan po. Tapos magkukurba. Yan. Yan. Pero kasi ngayon, ang pag-drawing na nila ng Faye, basta parang letter or number 9. Pero mas query siya, mas edgy. So either na paganto, yan, or yung paganyan. So either sa inyo kung anong gusto niyo po na way na mag-draw. So ito ay Faye. Kapag may tuldok dito, ayan ay Pay. 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 Next. Sadi. 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 Yan. 1, 2, and then ito yung pataas. Kadalasan, pag nagdo-drawing tayo, mula dito pababa. Pero itong si Sadi, kakaiba pataas. Pwede rin naman pababa, hindi naman na nilalong. Pag alef, sa taas galing. Pero pag Sadi, sa baba galing. Kasi kung bakit ang alef sa taas galing, pagkatapos dito kasi malapit na dito. Yung Sadi naman, nandito na sa baba yung yung pen, kaya pataas na po. So yun yung stroke nila, yung kaibahan ng dalawang stroke na to. Ulitin ko, no? Si Ayin, sa taas galing, kasi mula dito, mas malapit na dyan. Kaya yung iba, ang drawing nila po ng Ayin ganito. Hindi na binabali. So, yan yung drawing ng Ayin. Kaya, ang drawing ng Ayin pa ganito. Isa din naman, dahil, ulitin ko, dahil dito nandito na yung pen sa baba, tataas yun na lang po ganito. Sadi. Sadi. Next, Kop. Okay, paano si Kop? Mauna natin itong pababa. Si Kop, sobra po siya, no? Kailangan lalampas siya ng konti. And then, kakainin niya talaga itong buong 2 spaces. From top, middle to bottom line. Okay? Kop.
Hindi siya didikit, sorry. So, hindi dapat po yan didikit, ano? Dikitin natin. Po. Pwede siyang lampas din dito ng konti, tas middle din ng baba. Pwedeng straight dito and then baba din. So, maraming way na mag-drawing ng po. Yung iba, ganun. Parang letter P. Pero mas, ito talaga yung maganda. May straight ng content. Next! Rage tayo, Rage. So, madali lang si Rage. Curvature lang si Rage. I-obvious natin yung ito, halimbawa, hindi ito obvious, no? Hindi siya mukhang Rage. Parang magmumukha siyang Dalit, eh. Rage. Rage. Next. So, fresh. Shin na tayo. Shin. Ito, pag nandito ang tuldok, sing. Ito po ang shin. Pero pag walang tuldok, shin po siya. Shin. Paano i-drawing ng shin? Gumawa lang po tayo ng letter... sorry. Letter U and then mag-diagonal draw tayo sa gitna. Letter U and then diagonal. So, ganito lang po. Letter U, diagonal. So, ito yung modern. Pero pag gusto nating gayahin itong katulad ng tawag dito, parang broad pen, calligraphy. So, pag ganyan ang drawing nila. So, ito ang easiest way. Yan, shin. Matic po, shin ito, no? Kapag nilagyan natin ng tuldok, ulitin ko, sin. So, saan ang tuldok? Kaliwa o kanan para maging sin? Sino po ang makakapag-recite? So, alin dito ang sin? Alin dito ang shin? Ito po ang shin. Ito po ang sin. Okay? Okay. Very good. Next. So, tough o tav o tau, sabi nila, pero tav, modernly, tough. Ito po ang tough. So, parang rage din, rage. And then, magdodrawing tayo, may paa.
Fresh na may paa. Fresh na may paa. So, kailangan meron siyang ano, no? May overhang. Hindi natin. Fresh na may paa. So, pag nakakita na tayo ng ganito, top na matic po yan. Okay. Pa, two stroke lang siya. 1, 2, paa. 1, 2, paa. So, ano to? Tau. Pronounced as Tav. Modernly, kapag nagpo-pronounce tayo kahit alphabet, Hebrew alphabet, Taf. Okay? Ito ang gamit niya. Taf. So, ayan. Meron pa tayong tinatawag na final form. So, dito na tayo magtatapos. So, ano pong letter po ito? Sino pong pwede mag-recite? So, ang tawag dito ay final form. Meron tayong tinatawag na open letter at closed letter. So, ang closed letter or final form ay meron tayong mga 5 final form o final letters. Itong kaf, mem, nun, tsaka ito pong yung pay. Yan, yung pay natin. So, may mga final form siya, pati itong sade. So, ito po yung mga final form na tinatawag. So, ito pong 4, lumalampas siya, tapos merong isa na hindi lumampas. Parang samek, pero pa-square. Okay. So, dito muna tayo kay Kaf. Si Kaf po ay ganyan. Pero pag nakita tayo ng Kaf sa dulo ng letter, ganito po ang Kaf. So, lampas po siya sa bottom. Okay. Open letter. Close. Final letter tong isa. Next. So, meme naman ngayon. May mga final meme. So, ito yung meme natin. And then, ang final meme po natin ay square na may overhang. Parang nagda-drawing lang tayo ng square o rectangle. So, ito po yung ating meme. Ito yung final meme. Next tayo. Final nun. So, ito po ang nun. Ito po ang final nun. Lampas din po ang final nun. Nun. Final nun. Nun. So, dito tayo kay Pay o Pay. So, kung ito po ang
beginning and middle letter ng Faye or Faye. Ganito naman po sa ano po. So, mas mahaba po siya. So, sobrang haba naman. So, pag sa mga beginning and middle Faye o Faye, then final Faye. Then final Sade. Sade natin. Natin. So, pa ganyan. Then, final Sade. Parang nag-drawing lang tayo ng Y. Beginning and middle Sade. Then, final Sade. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganun lang. Natin. Sade. Sade. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. So, yan. Bilang pagtatapos, kanta ulit. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit